Ano na niya, Mr. Maravillas, kumusta na yung nausog rally? Yung destabilization rally pa, Murali, sa Angeles, Pampanga. Binanatan po ni Mayor Bastos, binanatan po si Senator Bongo, inaway na. Makita niya, Mr. Maravillas, inaway. Hindi na kasi po makita yung mga senador na kalyado nila. Siyempre, kanya-kanya po kanya-kanyang salba ng kanilang political career. Dumidistansya itong mga senador na kaalyado po ni Maudigs, si Bongo, si Robin Padilla, si Tolentino, si Botas, si Senator Bato. Itatakbo po silang re-election. Kailangan pa nilang mauto itong mga Marcos loyalist. Pag sumama sila palagi dito sa nausog, malamang matalo sila, mga kababayan, for re-election sa 2025. So, yan po, analysis ko man lang, na yan yung rason kung bakit hindi na po nagpapakita. Dumistansya. Si Robin, hindi pa man po hanggang 2028 pa siya. Pero yung mga re-electionist senators po, tulad ni Tolentino, ni Bato, at ni Bongo, talagang didistansya sa kanila. Pero ang tingin ko, mga kababayan, drama lang yung pag-atake ni Baste kay Bongo, para isipin ng mga mamamayang Filipino, nag-aaway na sila, hindi na nila kakampi para hindi maapektuhan po yung re-election bid. Tama pa? Pero once na, mga kababayan, nanalo si Bongo, dikit pa rin yan sa mga Duterte. Ganun po ang politika. Distansyaan niya muna, awayin muna ang anya kita, para isipin ng mga mamamayang Filipino, hindi na tayo magkasundo. Para yung parang si Inday, dumistansya sa tatay. Tapos ngayon, balik siya sa kanyang tatay. Pero anya, Mr. Maravillas, kumusta naman yung Murali? Sinilip ko po yung coverage ng SMNI. Yung dating mga supporters nila, ang karamihan po doon, yung hinakot man lang po na mga members ni Pacquiao. Yun ang marami doon. Ang estimate ko nga lang po, iwan ko kung mag 500 man po yon. Kasi maliit man lang na covered court po ang ginawa nilang binyo. Para doon magsiksikan sila pag kinover po ng mga uto-utong DDS vloggers. Magmukhang marami po. Ganun ang strategy. Kaya nga po, yung mga kuha nila, mga kababayan ng mga uto-utong DDS vloggers, laging close up po sa camera. Kasi pag may distansya po, makikita mong kakarampot sila. Yung iba nga pong mga vloggers, nagkanya-kanya na lang po ng kain kasi wala man pong pakain yata doon, tubig lang. Niasa na niya, Mr. Maravillas, yung pondo. Sinuport na po siguro doon kay Alberto. Sino niya, Mr. Maravillas, na Alberto? Si Alberto, yung companion po ni Attorney Harry. Ingawan niya talaga, Mr. Maravillas. O di ba may financial support doon si Attorney Harry? Yung na-booking po na documents na discovery sa Pugo Hub sa Purang, Pampanga. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba nandun si Attorney Harry? Nandun pa yung mga talunan po, nandun. The losers. During the elections. Tapos si Vic Rodriguez, siyempre may intention siguro din na tumakbo. Pinagtsatsagaan yung kakarampot na crowd. Diba? Tapos siguro si Badoy, ganun din. Si Glenn Chong, loser din po yun. Yun ang nandoon po. Pero yung mga incumbent na senators po, dumistansya na. Kasi imbes magkakuha sila ng boto for
their re-election bid, baka sa inidoro sila. Masama sila mga kababayan sa mga dilawan. Baka talunin pa sila ng mga dilawan po, mga kababayan. Pag nag-comeback po, yung mga kandidatong dilawan po sa pagkasenador tulad ni Dilima. Si Bam Aquino, babalik yata. Tapos si Kiko Pangilinan. So, tagilid sila ngayon. Kaya, dumidistansya mga kababayan, hoping na mauuto yung mga Marcos loyalists. Kasi po, itong mga Marcos supporters, mga kababayan, ito yung nagpanalo sa mga Duterte noong 2016. Kasi nangampanya po kay Mau Diggs noong 2016 na presidential election. Si Juan man po, si Super Ate, Amy Marcos. O ngayon, noong 2022, unit team, kaya sumama sa unit team, nakipag-unit team po si Inday. Di ba may intention sana si Inday? Mga kababayan, siya yung pinopost na tumakbo for president. May Run Sara Run movement. Pag-ikot-ikot po nila sa buong Pilipinas, hindi man po makaipon ng crowd. Nang tulad na crowd po ni President BBM. So, napagtansya nila mga kababayan. Hindi niya mananalo tayo. Talagang Marcos loyalists niya yung mga Marcos supporters niyan marami. Kaya ayun po, nakipag-unit team na lang si Inday, tumakbo na vice presidente, hoping na after silang manalo na unit team, mga kababayan, i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 si Inday. Paano pong naunsyami? Alam na ninyo, kasi nakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay para niyang iba. Landot nag-ambisyon mga kababayan, yung katrupa ni Inday, si GMA, gustong talsikin si nagplat, mga kababayan, para talsikin si Martin, para wala ng protection in case may impeachment complaint sa Congress. Gustong itulad kay Irap. Ayan po, mga kababayan, naon siya mi. So ito nakikita nila, mga Marcos supporters niya talaga ang nagpapanalo. Kaya dumidistansya itong mga kaalyado nila na mga na mga senador, hindi na sumasama sa nausog rally. Huwag po tayong pauuto mga kababayan. Di ba niya Mr. Maravillas ang sinasabi ng mga DDS vloggers? Si BBM yung nanggamit kay Inday. Baliktad pa, sila yung nanggamit sa Pamilya Marcos at sa mga Marcos supporters. Wala man sila pong di man sila kilala dati sa buong Pilipinas. Ang Marcos po kilala sa buong Pilipinas at buong mundo because of his father, Marcos Sr. po, na naglingkod sa ating bayan for 20 years. Yun ang kilala. Kaya yung boto po ni Inday na 32 million plus, ang 31 million plus doon, mga Marcos supporters, yung excess po, ulitin natin palagi ito, yung excess pong less than 1 million, yun man lang po ang DDS. Kaya nakita ninyo sa mga usog rally, ang nipis-nipis po. Kahit doon sa Pampanga, sa Angeles City po, Pampanga, nagkasya lang po doon sa isang covered court. At ito mga dayo, hindi man mga taga doon sa Pampanga. Baka may mga mangilan-ilan din, nag-usyoso lang, pero hindi nangulugan, sumusuporta sa kanila. Kasi po, hakot yon. Panoorin ninyo po. Mga supporters ni Pacquiao po, members ng kanyang church, mga taga Davao, ina-announce nila, mga taga Metro Manila, from other places. Yung iba, mga taga Mindanao, inakot nila para may crowd. Pero, ganun pa rin po. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Kukunti, panipis ng panipis po. Kasi po, wala silang makumbinsi. Yung agenda nila po kasi is to destabilize the government na napakaganda po yung ginagawa na paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Tama pa? Pero niya, Mr. Maravillas, may sinasabi bagaan niya si Attorney Harry na yung document na nakuha doon sa Pogo Hub, nothing suspicious daw. Opo, nabasa ko po, narito po yung sinasabi niya. Yan po sabi ni Harry, nothing criminal, nothing suspicious. Former presidential spokesperson Harry Roque addressed concerns
regarding his connection to the recently raided Philippine offshore gaming operator or POGO hub at the Lucky South 99 compound in Porac, Pampanga. Roque explained that his former executive assistant had not been his employee for some time. According to Roque, the former staff member was temporarily staying at the POGO hub due to returning to school and had left some belongings there after moving out. Roque further emphasized that the police found no wrongdoing or illicit activities connected to him or his former staff. Yan po ay dating tao ko pa. At syempre po, matagal ko nang hindi siya tao. Dala-dala lang yung mga records. Ang balita ko po, nakikitira dahil bumalik po sa eskwelahan yan. At ang alam ko po, panandalian yung pag-stay niya doon. At nakalipat naman na siya. Kaya lang may mga gamit pa siya na naiwan doon. Pero nag-conclusion naman po ang kapulisan. Nothing suspicious, nothing criminal. Kaya hanggang doon na lang po yon. O di ano niya, Mr. Maravillas, kumbinsido ka sa sinabi ni Harry Roque na nothing suspicious, nothing criminal, nothing suspicious. Yan po ang sabi niya. Tingnan natin po kung nothing criminal, nothing suspicious. Yung nothing criminal po, under evaluation pa yon ng ating mga authorities. Yung nothing suspicious po, duda po ako na nothing suspicious. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito kasi po, may kumalat na picture ni Harry Roque. Di ano niya yan, Mr. Maravillas? Masasabi mo kaya yan na nothing suspicious? Iyon nga po. Kahit nga po itong si Ashley Garbin, may suspicion po. Sino kaya ang taga-abot ng tuwalya ni Roque habang naliligo? Hindi pong nothing suspicious. Kaduda-duda. Yun ang tanong po ni Ashley Garbin. Yung nag-post ng picture na yun. Kung sino daw ang taga-abot. May nakatalokbong kasi po. Ewan ko kung sino itong lalaki, mga kababayan, nakatalokbong. Tapos naka-face mask pa. Ibig sabihin po, ayaw pakilala po kasi may mga tao sa paligid. Ito si Harry Roque, mga kababayan. Ngayon, sino ito? Ingawaan niya talaga, Mr. Maravillas. O ngayon, ano pa ang suspicious po? Suriin natin ang picture ni Harry Roque. Tingnan ninyo ang pagkatayo niya. Hindi ba kaduda-duda yan? Ang tindig niya po. Highly suspicious. Bakit ganyan ang posisyon, ang posing, mga kababayan ni Harry Roque? Di ba kaduda-duda? Isa pa na suspicious. Bakit ganyan ang posisyon ng kanyang mga daliri? Di ba confirm? Confirm niya, Mr. Maravillas. Confirm na yung daliri niya nakabuka. Ayan man lang po, nakabuka. Baga yung kamay niya, mga kababayan, kaya yung daliri niya nakabuka na ganon kasi napagod. Napagod sa paghawak. Kaya nire-relax niya, mga kababayan, yung kanyang mga kamay. Yan ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, ikaw. Hanggang doon man lang po ang aking, ang aking suspisyon. Sabi na mga nag-react, si Liz, kaya pala mabunganga.
daig ang manok na nanghitlog. Sabi ni Irene de la Vega, confirm. Sabi ni Teddy Barandino, buti pa sa Pogo, may pugi. Darna Harimau. Sabi ni Anita Dangal Barbo Ragasa, oh no. Lorna Domanico, wow, sexy ang tayo niya. Sabi ni Morelina, don't be ashamed, your karma pogi. Hindi natin maintindihan kung sino yung nakatalukbong ng tuwalya, naka-face mask pa. Yan po. Baka naman na niya Mr. Maravillas nung yung picture na yun, nung panahon pa ng pandemonyum, kaya naka-face mask. Eh bakit si Harry Roque walang face mask? Ha? Saka yung dalawang lalaki, dalawang kaharap niya, yung isang babae at isang lalaki, hindi man naka-face mask, yung kausap ni Harry Roque. At saka resort yata yon, mga kababayan. Noong panahon ng pandemonyum po, sarado yung mga resort. Bawal mag-operate yung mga resort. Pinasara ni Maudigs. O, di ba? O ngayon, before ko mga kababayan iparinig sa inyo, yung mga pinagdadaldal ni Baste, na inaway-away na si Bongo, na tingin ko drama lang nila para isiping dumistansya na po yung mga kaibigan nilang senador at mauto yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, iboto pa sila. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also offer Grab Car Rental. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jeron Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Napakalinis po ng aming gym, napaka-colorful. Pati po mga mga foreigners pumupunta sa amin, mga British tourist po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. Yan po, may treadmill na rin po kami. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. iGlow Serum po, made in South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. O balikan natin yung ating kwento. Dito na tayo sa naging speech ni Bastes. Baste. Doon sa ginawa pong destabilization morally sa Pampanga, kung saan nandun po yung mga losers
during the election, si Glenn Chong, si Harry Roque de la Serna, ay, kuwan pala, Harry Roque, Ator Minyong. Herminio pala yung pangalan nito. Dapat ang pangalan niya, ang palayaw niya, hindi Harry, kundi Minyong. Herminio eh. Attorney Minyong. Ewan niya, Mr. Maravilla. Yun man talaga yung, yung tamang palayaw. Sa pangalang Herminio. Herminio Roque Alberto Rodolfo de la Serna. Yan ang kumpinyo niya eh. Isama natin. Idugtong na natin yung pangalan. Ipogo. Ito po yung crowd nila, mga kababayan, as covered by SMNI. Mga dancers nila po ito. Mga members ito ni Pacquiao. So nakita ninyo, covered court lang po siya. Maliit na covered court. Yan po. Yan ang crowd nila. Siguro mga mag 500 din. Kita ninyo. Yan si Attorney Harry Roque Pogo Alberto Rodolfo de la Serna. Si Maudigs po, hindi nakarating kasi mahina na daw. O tingnan ninyo, sumara na yung kanyang yung isang mata niya, sumara na po. At nakita ninyo ang itsura niya. Parang hindi na talaga uobra po, mga kababayan. Ito si Vic Rodriguez, siyempre, bleeding heart siya kasi nasipa siya ng ating Pangulo dahil sa mga aligasyon po na for sale daw. Narinig ko lang po. Nang pumunta tayo sa palasyo, nag-marites tayo doon, mga kababayan. Siyempre, nagtataka tayo na executive secretary siya, biglang nawala po. And siguro may plano itong tumakbong senador, pinagtsatsagaan niya yung maliit na crowd po. At least mayroon siyang mayroon siyang magamit na crowd na pwedeng bumoto sa kanya in case magdesisyon siyang magsenador. Pero niya, tingin mo, manalo? Talo po? May na-pick up po? Baka manalo pa yung mga dilawan. Kasi yung mga dilawan po, mga kababayan, nakiayon na po sa ating administrasyon. Hindi na masyado nag-iingay. Ang nag-iingay ngayon na bagong salot, itong mga kampo ni Maudigs, si Maudigs at yung mga minions niya. Ito po si Baste, binanatan si Bongo. Pagkinggan po natin yung sinasabi niya. Yung audio lang mga kababayan. Galing ito sa coverage ng SMNI. May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ayun. Question niya mga kababayan yung Congress niya, tapos yung Senado, may maisog ba? So ibig sabihin niya, mga kababayan, lalo na yung mga senador na kanyang kaalyado, wala na kasi pong wala nang pumunta. Kahit nga si Philip Salvador, natatakbong senador po, wala yata doon. Hindi ko nakita po. So, the same with yung mga incumbent senators na re-election si Tolentino, tapos si Bato, and Bongo, wala din po doon. Kahit nga po yung hindi re-electionist, si Robin Padilla, na very close sa kanila, dumistansya na rin. So, kini-question ngayon ni Baste, wala na daw maisog. May maisog pabaan niya sa kanila. Ibig sabihin, yung mga kaalyado nilang senador po, naging talawa na. Naduwag. Hindi yun maduwag kung hindi na iboto po ng mga Marcos supporters. Talo. Tama po?
Ni isa wala. Ni isa niya wala. Wala nang sumasama sa kanila. Abandon si po. Sabagay, legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Mukhang pera daw ang legislatura. Ikasama doon po yung kanyang kapatid sa Kongreso, si Pulong. Si Pulong po, mga kababayan. Noong panahon ng kanyang tatay, 51 billion na pork barrel yung allocation po, pinakang malaki. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera. Na-realize niya siguro na congressman pala niya yung kapatid ko, si Pulong. Kaya hindi niya siguro lahat. Biglang kumambyo si Baste. Yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ng projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, kinayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. Pinaimbestiga na po yon ng DSWD kasi ang nagdesisyon noon, yung kapitan, sinanksyon ngayon ng DSWD kasi outside yun ng distribution mismo during the yung pagbisita doon, yung servisyo fair ng Kongreso at ng ating Pangulong Bongbong. Naibalita ko na yan po mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Baste. Pinapalabas niya, otorisado yon, gawain ng DSWD. Hindi po DSWD yung gumawa noon, kapitan. Kapitan po, kasi yung objective ng kapitan, ibigay lang yung 1.5 nga, hindi 2,000. 1.5 yung natanggap ng dapat sana makatanggap ng 8,000. Ibinigay po 1.5 lang para yung iba i-distribute din sa mga pinulitika po, sa ibang mga residente ng barangay, which is not authorized, sabi ng DSWD. Kaya po, pinaimbestiga po ni Secretary Gatchalian, isa-sanction yata, baka masuspindi po yung punong barangay, nagsarili ng policy. O ngayon, itinuturo, sinisisi ni Baste sa ating administrasyon. Hindi po yun otorisado ng ating administrasyon. Nagsarili man pong desisyon yung barangay. So, Kapritsyo po ng barangay. pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Maganda nga po kasi namimigay ng kwarta. Kasi pag hindi kwarta nibigay po, project sa limbawa, pero may projects pa rin po. Mas kaduda-duda nga po kasi nandun ang SOP. Pero pag kwarta na binigay mo at bigas, walang SOP doon. Kung magkano yung value noon, yun na ang mismong direktang matatanggap ng beneficiaries. Di ba mas maganda? Yung mga malalaking projects, doon po nagkakaroon ng mga salamangka. Di ba? Kaya tingnan ninyo, nung panahon ng kanyang tatay, April 27, 2022, DPWH. Yan nagsabi, report ito ng GMA News Online. Ano sabi dyan? 12 out of 119 build projects completed. With only 2 months left before the Duterte administration steps down, top official said the government is successful in ushering in the golden age of infrastructure which was promised by President Rodrigo Duterte when he unveiled an 8 trillion infrastructure program at the start of his tenure. This despite a report by the Department of Public Works and Highways that only 12 out of 119 infrastructure flagship projects were completed to date. Ayan po, 119 build projects
Ang natapos lang po, 12. 12 lang. Ang dapat na ipatrabaho niya, 119 projects. Yan ang sinabi niya. Ang natapos po, 12. Pero ang tawag niya, Golden Age of Infrastructure. Paano naging Golden Age of Infrastructure na 119 projects yung dapat mong tapusin? Ang dapat mong in-implement sa 6 years. Ang natapos mo lang sa 6 years, 12. Kasama yung dito mga kababayan na na Bicol International Airport na hindi man po sa kanyang project ito. Nagsimula itong Bicol International Airport panahon ni GMA. Hindi man kanya ito, nagpatuloy lang siya. Pero sabi, mga kababayan ng mga DDS, dapat magtanaw daw kaming utang na loob kasi natapos yung yung Bicol International Airport panahon ni Digong. What? Nagkataon lang na nanalo siya, pero hindi man siya po nito ang nagsimula. Panahon pa ito ni GMA. Yung budget po talagang naka-allocate na siya, mga kababayan. Ibig sabihin, kahit sinong presidente yung umupo, yung budget po naka-allocate na para tapusin kasi nasimula na yung project simula pa nung panahon ni GMA. Huwag kami. O ngayon, balik tayo sa sinasabi ni Pulong o ni Baste. Ikaw, Bongo. Binanatan si Bongo. Ikaw, Bongo. Ka. Pero kung alam ko lang pala na kakaganito yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Hindi na lang sana niya, kumpare kita. Kung ganito lang naman niya yung gagawin mo, hindi na lang sana. Hindi na kasi pumupunta po si Bongo, hindi na magpapakita sa kanila sa nausog. Paano magpapakita yan? Kukunti yung crowd, kukunti yung naniniwala, yung dati man lang, ang mga nandadyaan, yung mga hinakot galing sa Davao. Yung mga members ni Pacquiao ang nandiyan. You see? Kung pupunta siya sa Pampanga, imbes yung mga taga-Luzon na supporters sa mga kababayan ni President Bongbong Marcos ay bumoto sa kanya, baka hindi na siya po iboto. Di talo. Kasi siyempre, iniisip din ni Bongo yung sarili niya. Abandon ship. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Ginamit pa si Miriam Defensor Santiago. Si Miriam Defensor Santiago po, kaalyado ni President Bongbong Marcos. And in fact, nang tumakbo siya noong 2016 for Vice President, ang presidente niyang kasama, si Miriam Defensor Santiago, kaya lang may sakit na yon. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao. Tama? Pero iniidolo ko to. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Hontiveros kaysa ni Bong. Si Risa Hontiveros na ngayon, yung pinupuri niya. Baka niya, Mr. Maravillas, naglalangis kasi porsingido si Risa Hontiveros na papasokin yung ICC. Ganon, mga kababayan. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. So, ibig sabihin niya, pinalalabas niya
na mas maisog pa si Risa Ontiveros kaysa kay Bongo. At si Risa, consistent sa kanyang posisyon bilang isang dilawan. Pero si Bongo, lumalabas ay bumaliktad na. Pero, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Iyatag ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Ayan, mga kababayan, ibig sabihin talagang dumidistansya na sa kanila itong si Bongo. Pati si Bato, kasi wala man dyan, hindi na sumasama sa kanila, pati si Tolentino. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Doon naman siya sa 20 pesos na bigas po. Pero hindi na niya maalala yung promise ng kanyang tatay, mga kababayan, na 7 pesos daw, i-reduce na to 7 pesos. Imbes na maging 7 pesos po, noong panahon niya, may umabot pa sa 80 pesos. Sa basilan po, 80 pesos yung kilo. Pero ngayon, hanap sila ng 20 pesos. Ganon, kaya pati yung mga kasama nila sa Senado, ayaw nang makisawsaw dito sa nausog. Ito pa yung sabi niya, okay lang din anya kung isuspend nila ako. Okay lang, libre yon na bakasyon. Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte admits he is surprised that he is not yet suspended considering his critical pronouncement against the administration of President Bongbong Marcos amid rumors that he will be removed from his office. Nagpakalat man lang po ng ganong suspension daw si Harry Roque Alberto de la Serna. Ipugo. Wala mang ganon po. Gawa-gawa man lang na kwento. Para siraan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinalalabas nila ang mga kumontra sa ating administrasyon, pinipersecute. Wala man pong gano'n. Yung mga nasuspend po na mga local officials, may mga kaso yun. Balido yung kanilang mga asunto at walang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon. May kanya-kanya silang sabit sa kanilang local government units na pinaglilingkuran tulad ni Rama ng Cebu City. Tapos yung taga Tagum yata yon, yung gobernador na nasuspend. Ang kaaway nila yung vice governor. May kaso po, walang kinalaman dito sa nausog o sa alliance nila sa mga Duterte. So yan ang sabi niya. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro. Tama ba? Mali ba? Tama ba? Pero okay lang din kung i-suspend nila ako. Okay lang. Libre yung nabakasyon. Yung mga anak ko, mapasyal ko. Wala akong isipin. Hindi ako mag-take ng leave. Kaya tama po itong reaksyon ni Benji Contreras. Sabi ni Benji Contreras po, look who's talking. For your information, si PBBM, hindi katulad ng ama mong si Digong na mapaghiganti. Basag mga kababayan agad. Kahit anong paninira at pambabalahura ang ginagawa ninyong mga Duterte at mga Didi sa kanya, maging kay Filam, hindi kayo pinapatulan. Tunay at talagang mabait at mapasinsyoso lang si PBBM. Hindi niya hinahayaan na maapektuhan ang kanyang trabaho ng mga paninira ninyong mga Duterte at ganyan ang tunay na strong leader. Tama po, hindi namin personal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nga ngayon, galit na nga si bad shot si Mrs. Lisa Marcos kay Inday. Pero tingnan ninyo, hindi pa man po sinisibak as DepEd Secretary. Kahit wala man pong performance si Inday, wala man pong achievement sa DepEd, inahayaan lang kung kailan niya gustong
mag-resign. Iniintay na lang siguro na mag-resign si Inday. Ipanong kapito ko. Lalong self-destruction siya dyan kasi wala man siyang performance, nakadikit pa rin na parang tuko. O di ba? Sabi niya wala na yung unit team. Bakit hindi pa siya mag-resign? Hindi naman siya nire-recognize na. Siya na mismo nagsabi, wala na yung unit team. Hindi umalis na siya dapat as DepEd Secretary. Ano pa? Bakit ba? Yung iba nagdududa kasi yung DepEd kasi po ay siyang may pinakang malaking pondo. Sabi ng iba, magagamit pa niya sa politika. Ayan ang sabi ng mga Marcos loyalist po. Ito si Mau Diggs. Sabi niya rito, hindi tayo galit kay Marcos. Yung mensahe na ito, hindi man siya pumunta doon. Recorded na lang yata yon or online. Hindi tayo galit kay Marcos, hindi tayo galit sa gobyerno. Baliktad po. Pero hindi daw galit sa Marcos. Yung mga tarpaulin doon, BBM resign. Hindi galit sa Marcos, pinagmumuran yan. Sinabihan niyang bangag. Tapos yung wawagayway doon mga kababayan sa rally nila, Morale. Si Agent Morales ng PDIA-Leaks. Ano na niya, Mr. Maravillas pala yung PDIA-Leaks. Sabi po, wala na yata. Inabando na ni Bato. Walang mangyayari niya rito. Imbis tayo manalo sa re-election, napasama yung tingin sa atin ng mga mamamayang Filipino. So possibly, baka hindi na masundan po. Yun ang lumalabas sa mga oto-otong DDS vloggers po na nag-cover doon. Yun ang sinasabi. Siguro, yun ang sinabi ni dating PDEA agent Jonathan Morales. Siyempre, in-interview yun ng mga oto-otong DDS vloggers na nangagutom po. Tinignan ko po yung mga vloggers. Para mga basang sisiw, gutom na gutom po. Alam nga naman na Mr. Maravillas, walang pundong dumaloy. Baka nga po napunta yung pundo doon kay Alberto. Nagamit na sa travel. Yung pugo pa naman po. Nasa hot wet water po yung operations ng pugo ngayon. Pinagre-raid po ng mga authorities natin. Balikan natin itong sinabi ni Mau Diggs. So sabi dyan, hindi tayo galit kay Marcos, hindi tayo galit sa gobyerno. Despite rally attendees displaying posters calling for President Ferdinand Marcos Jr. to resign, former President Rodrigo Duterte, in a recorded message during the hakbang ng Maisog Peace Rally in Angeles City, Pampanga, emphasized that he holds no animosity towards Marcos or the current government. Bali-baliktad po. Kaya wala na pong maniwalang maraming tao. Yung mga members lang ng kulto, yung naniniwala sa kanya, pati yung mga senador niya, mga kababayan, hindi na nagpapakita, galit si Baste. Ito po yung mensahe, mga kababayan, na recorded. Ina niya si Digong po, oh. Bumagsak na yung nagkasakit siguro po. Bumagsak na yung itsura, masyado. Humina na siguro. So, mahinang hakbang na ito ng nausog. Hindi na malakas. Mahina na. Dati yung mga dumalo po, umina. Inakot na lang ko, konti pa rin yung nahakot. Pakinggan natin yung sinasabi, mga kababayan ni Mau Diggs. Na kababayan na nagrally sa Angeles, pasensya na po. Inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-corny. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako, may retirement ako, pero pinupuesto ko lang. At yun na kasi ang source of
insistence ko. Sorry, hindi ako nakapunta. Pero I would like to congratulate you for your gesture to show to the country and to the world that may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit Hindi daw siya galit. Pero pinagmumura niya palagi. But this would be as good as any other time to May damdam lang daw po. the Nagdaramdam. president, the military, the police and all, hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Hugas kamay po. Palisin si Marcos. We just want Nagkilato. reforms that yung nanirinig nyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Off po natin yung Yan lang naman po. At congratulations sa inyo. Yan na ang habol natin. At yan na ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Walang interesado patalsigin si Marcos. Pero may Walang Marcos interesado resign sa doon. gobyerno na patumbahin mo. Ogo yan, kay dumaan ako ng presidente, pati ang gobyerno ko ito. So, para just to erase doubts. But, we will Maliwanag po, to erase doubts, para hindi sila pagdudaan. Alam na po na balibaliktad yung kanyang pananalita. Pag sinabi niyang wala silang planong patalsikin, ang ibig sabihin nun, may plano. Malinaw po, hindi sila tumitigil sa pag-ikot, nangangampanya po para maka-gain ng support, para mag-people power. Kaya lang po, walang makumbinsi sila. Lalong kumukunti yung sumusuporta. Pati yung mga kaalyado nila, ayaw na. Kaya nga inaway na si Bato. ask that we will be heard from time to time so that Or sabi ko nga po, parang strategy na lang nila, drama lang nila, para iligtas nila yung political career ng kanilang mga kaalyado. Di ba? Pero pag alimbawa manalo sa midterm election, balik uli sila, magre-regroup sila mga kababayan for 2028 elections. Huwag na tayong pa-oo-to. Yan mga style nila po. government would know what the sentiments of the people are and whether the sentiments or not totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total kung mali, hindi sabihin ninyo, pag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Ano man ang the right to be heard na lagi kayong nagsasalita? Sumobra nga yung pananalita ninyo. Walang pagsisikil sa inyong constitutional rights, the freedom of expression. Daldal nga kayo ng daldal. Di ba? Yung mga dinadaldal nga ninyo, mga libelous na, hindi man kayo pinapatulan. Period. Maraming salamat. Ayan man lang po, mga kababayan. Pagod na siya, mga kababayan, sa pagsasalita. Siguro may sakit ito, kaya hindi na pumunta. Nag-record na lang. Ayun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.